Ilang oras lang ang nakakaraan ay binulagan na naman tayo ng isang kontrobersiya kung saan 18 former Philippine Marines na dating mga kasamahan ni Orly Gutesa ang nagkumpirma ng storya ni Orly Gutesa at sinuportahan ang nauna ng pahayag ni Orly Gutesa. Ano ang implikasyon ng mga revelasyon na ito ng mga dating Philippine Marines? Yan po ang pag-usapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Well, number one, ang revelation na ito ng mga Philippine Marines is so detrimental sa interest ng Malacanang, lalo na si BBM, kasi for the first time, there is now evidence. Yung testimonya po ay ebidensya. At ang testimonya ng mga Philippine Marines na ito, nagdi-deliver sila ng pera diretso sa bahay ni BBM sa Forbes and also sa Paway, Ilocos Norte. So, yung dating testimonya ni Orly Gutesa medyo nabitin pa kasi ang kanyang diniliberan na malapit-lapit sa Malacanang ay bahay pa rin supposedly ni Martin Romualdez. However, this time, it is different. Ngayon, there is now a direct link between the proceeds ng nakawan sa flood control all the way to the President. The second important revelation here is yung mga detalye ng ICC. Ngayon, ito ay isang bagay na matagal nang umuugong noon pero walang ebidensya na mailabas. Mayroong perang ginastos ng pamahalaan na panuhol dito sa mga representante o representatives ng ICC at lumalabas nga ngayon sa kanilang pahayag sa pamamagitan ni Trillanes. May mga perang napunta sa mga investigador ng ICC at ito ay sa pamamagitan ni Antonio Trillanes. Anong implikasyon nito sa kaso ni PRRD? This will now support the story of PRRD that he was illegally arrested and now will put the ICC on the defensive. Kasi ngayon lumalabas na mga agents of the ICC were bribed so that this case against PRRD may be filed. At nakakakulong lalo ng dugo. Kasi kahapon lang gumawa ako ng video explaining to you kung ano yung katayuan ni PRRD at sinasabi ko nga sa inyo na ang pakiramdam ko ay hindi nga siya palalayain ng ICC at baka doon na nga mamatay ang ating dating Pangulo, si President Digong. And then malalaman natin ito na ang dahilan kung bakit nagkaganyan ay ginamit din ang pera ng Republika upang siguraduhin na si PRRD ay makukulong sa Hague at mananatili doon. Ito ay isang napakalaking dagok sa sistema ng hustisya sa Pilipinas, pati na rin sa ICC. Kasi itong pera ng flood control ay ginamit na rin para sikilin at potentially ay maging dahilan ng pagkamatay ng ating dating Pangulo doon sa Hague. Kaya maintindihan mo ang lalong masidhing galit ng mga mamamayan dito sa mga bagong revelasyon na ito. Ang ikatlo na magandang pagtuunan ng pansin dito ay yung mga detalye ng distribution ng pera sa mga miyembro ng Kongreso, lalo na ng Quadcom, na kung saan at kada hearing pala ng Quadcom ay mayroong pamimigay ng perang ginagawa ang Malacanang para dun sa mga investigasyon na ito. Sinasabi na nga natin, talagang kitang-kita mo naman na ang investigasyon na ito sa Quadcom ay talagang nakadesenyo upang gipitin lamang si VP Sara at ang lahat ng kanyang mga kaalyado. At parang gigil na gigil sila. At kaya pala, kung totoo itong revelasyon ng mga Philippine Marines ito, naintindihan na natin kung bakit ganito na lang ang gigil nitong mga miyembro ng Quadcom na ito. At meron palang insentibo para sila ay maging ganito. At babuyin na nila yung sistema ng investigasyon dahil may pakinabang nga. At ang ginawa nitong mga Philippine Marines ito, binigay nila sa atin ng detalye kung magkano ang aktual na pakinabang. Between 5 to 10 million
kada hearing. At wala sa kanila yung pera na nagagastusin kasi galing din naman pala yan doon sa flood control. Now, marami ang mga dito sa Dilawan, yung mga sa mga pink at sa mga kaalyado ng administrasyon ang nagsasabi na ito daw parang pakulo lamang kasi hindi daw umubra yung playbook kay Gutesa. Ngayon uulitin, mas maraming mga sundalo. But what you don't realize is that Orly Gutesa is missing. His family is in trouble. Si Orly Gutesa put his life on the line. He is at risk. He could probably be dead for all we know. And here we are at merong 18 pa na mga Philippine Marines and eventually naglakas na ng loob na ilahad ang katotohanan. Kaya sinasabi nila na parang bumabalik lang sa failed playbook ni Gutesa is hindi sila makapaniwala na may mga sundalo pa, mga Philippine Marines pa na ipapagpalit ang kanilang katatayuan para sa prinsipyo, para sa bayan. It's maybe because they don't understand how the mentality of the Philippine Marines work. Ang mga sundalo na ito ay mga frontliners natin sa mga digmaan. They fight on the basis of principle and love of country. At yan ay isang bagay na hindi naintindihan ng mga congressman ngayon, ng mga pink, ng mga dilaw, ng nasa administrasyon, ng mga komunista, because they have no love for our country. So, hindi nila ma-imagine na may mga Marines pa rin na makikipaglaban dito na titindig sila para sa ating bayan. Ito ay konsepto. Yung pagtindig para sa bayan ay isang konsepto na malabo na ngayon sa mga dilaw, sa pink, sa pula, at saka sa mga NPA, mga komunista na nasa Kongreso ngayon at sa ating administrasyon. But one thing that you must understand at pag-isipan ninyong mabuti ay yung katotohanan ng sinabi ko noon pa na ang pagbagsak ng administrasyon na ito ay hindi mangyayari overnight. Yung sunod-sunod na mga kontrobersiya, ito ay ilang buwan na nagaganap. Linggo-linggo ko napapansin ninyo, yumayanig ang pader ng Malacanang. Sunod-sunod na mga pasabog, mga paputok at kung saang-saang mga sektor nang gagaling ito. Nagkaroon ng kontrobersiya sa droga, sa sex scandal ng Pangulo, yung kanyang pagkakasakit, and then now this. Lahat ng ito ay imposible namang na plano lamang ng oposisyon na matatawag yung mga Duterte camp. I don't think none of them would have imagined that the Philippine Marines na ito ay gigisingin ng kanilang konsensya at titindig sila para sa ating bayan. But one thing is for sure, all of these controversies na sunod-sunod na nangyayari ay indikasyon at pahiwatig ng patuloy na paghina ng administrasyon. This is a sign of an ever-weakening presidency. Kaya pumapalag na ngayon ang mga tao sa paligid ni BBM is because people now realize and they recognize that they are serving a weak leader. That he will be gone in a few months at kaya sila ay pumuposisyon na sa labas ng Malacanang kasi alam nilang wala nang magagawa ang administrasyon laban sa kanila and they can now fight the administration. That is the symbol of what is happening today at iyan ang mas dapat nating pagmasdan. Today is the 40th anniversary of EDSA 1. With all of this happening in our country, so nagaganap ito sa ating bansa. Marami pa ang mga susunod na kabanata. But one thing is for sure, the foundation of power in Malacanang has been shaken. Kaya tayong lahat patuloy tayong magmamasid, makikilahok, mag-aaral. Sapagkat alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Buong pangalan po pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nang-sign ako kay boss since nung na-hired ako.
sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. No? Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous cases. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos.